Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Bago pa man kilalanin bilang isa sa pinakamakapangyarihang angkan sa mundo ng negosyo, tahimik lamang ang simula ng pamilya Diskaya. Ayon sa mga kwento, nagsimula sila sa agrikultura at maliitang kalakalan, pati na rin sa ilang kontrata mula sa lokal na pamahalaan. Ngunit sa loob lamang ng ilang taon, tila may mahika ang kanilang naging pag-angat. Mula sa mumunting negosyo hanggang sa paghawak ng malalaking proyekto sa ilalim ng magkakaibang administrasyon. Ang tanong ngayon, anong sikreto ang nasa likod ng tagumpay nila? Paano nga ba nagmula ang yaman ng pamilyang Diskaya? Ano ang papel ng gobyerno sa mabilis nilang pag-angat? At totoo nga bang sa simpleng negosyo lang sila nagsimula? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sumasabog ang balita sa media, social media at mga pampublikong pagdinig tungkol sa umano'y hindi kapani-paniwalang gastos sa mga proyektong may kinalaman sa flood control ng Department of Public Works and Highways. Isa itong issue na paulit-ulit na binubuksan tuwing panahon ng baha, lalo na kapag nilulunod na naman ang mga pangunahing lansangan sa kabila ng bilyong pisong nailaan para pigilan ito. Sa mga report na inilalabas ng Commission on Audit, binibigyang diin ang mga proyektong hindi natapos sa takdang panahon, mga materyales na may questionableng kalidad at mga proyektong natapos nga sa papel pero walang aktwal na epekto sa mga komunidad. Sa gitna ng lumalalim na diskusyon, may mga kontratistang unti-unting lumilitaw sa spotlight. Hindi dahil sa kahusayan o inobasyon, kundi dahil sa pagkakapansin-pansing sila. At sila na lamang ang paulit-ulit na nabibigyan ng pagkakataong humawak ng malalaking proyekto. Habang ang ibang mga kompanya ay tila nahihirapang makalusot sa masalimuot na proseso ng bidding, may ilang pangalan na palaging naroroon, parang may sariling espasyo sa loob ng sistema. Isa sa mga pangalang ito, at ngayon hindi na maikakailang bahagi ng lumulutang na kontrobersya, ay ang pamilyang Diskaya. Kaya't lumitaw ang tanong na, ngayon ay inuungkat ng marami, sino nga ba sila at saan talaga nagsimula ang kanilang kayamanan? Ayon sa mga tala at ulat at mga usapan, ang mga Diskaya ay hindi agad nagmula sa malalaking proyekto ng pamahalaan. Bago sila nakapasok sa mundo ng infrastruktura, ang kanilang pinagmulan ay mas tahimik at mas maliit sa saklaw. Nagsimula sila sa agrikultura at sa maliliit na kontrata mula sa lokal na pamahalaan, mga proyektong hindi nakikita sa pambansang balita, ngunit nagsilbing unang hakbang sa kanilang negosyo. Sa mga panahong iyon, ang kanilang pangalan ay halos hindi kilala sa labas ng kanilang rehiyon at ang kanilang operasyon ay limitado sa maliitang kalakalan at lokal na serbisyo. Ngunit mula sa ganitong simula ay unti-unting nabuo ang pundasyon ng kanilang negosyo. Ang maliit na ugnayan sa mga lokal na proyekto ang nagsilbing daan upang makapasok sila sa mas malalaking transaksyon. At mula roon, nagsimula ang mabilis na pag-akyat ng kanilang pangalan sa listahan ng mga kumpanyang nakakakuha ng pambansang kontrata. Kaya't sa kasalukuyan, sa tuwing pinag-uusapan ang flood control projects at iba pang malalaking inisyatiba ng DPWH, ang apelidong Diskaya ay halos palaging naroroon. Isang presensyang hindi na kayang iwasan ng publiko at mga nagbabantay sa integridad ng paggugol ng pondo ng bayan. Habang patuloy ang paglago ng negosyo ng pamilya Diskaya, kasabay din nitong lumalalim ang kanilang ugnayan sa mga proyektong hawak ng pamahalaan. Sa simula, ito'y tiningnan bilang isang halimbawa ng matagumpay na pakikipagsapalaran ng isang pribadong kumpanya sa larangan ng pampublikong serbisyo. Ngunit kalaunan, naging malinaw na hindi ordinaryo ang mga proyektong napupunta sa kanila. Ang mga kontratang kanilang nakukuha ay hindi basta-basta. Kabilang dito ang malalaking inisyatiba na sumasaklaw sa infrastruktura ng bansa, mga proyekto sa flood control, rehabilitasyon ng mga kalsada, pagtatayo ng tulay, at iba pang konstruksyong may pondong umaabot sa daan-daang milyong piso. Sa halos bawat proseso ng bidding, isang pangalan ang hindi nawawala sa listahan ng mga nananalo, Diskaya. Sa pananaw ng ilan, maaring ito ay bunga ng sipag, husay sa pag-manage ng kompanya,
at kakayahang makipagsabayan sa malalaking kontratista. Ngunit para sa iba, ang paulit-ulit na pagkapanalo ay tila lumalampas na sa hangganan ng swerte. Sa bawat kontratang naipagkakaloob sa kanila, unti-unting nabubuo ang impresyon na may hindi karaniwang pabor na kanilang tinatamasa. Isang uri ng bentahe na hindi madaling makuha ng karaniwang bidder. At dito nagsimulang mabuo ang ingay sa paligid ng pangalan ng Diskaya. Hindi nagtagal, lumutang ang mga isyong hindi na lamang nakasentro sa negosyo kundi sa mas personal na aspeto ng kanilang pamumuhay. Ayon sa mga ulat, isang investigasyon mula sa Bureau of Customs ang isinagawa kaugnay ng mahigit 40 luxury cars na umano'y pagmamay-ari o konektado sa pamilya. Ang mga sasakyang ito, mga sports car, mamahaling SUV at imported na modelo ay hindi lamang mga kagamitan sa transportasyon kundi simbolo ng marangyang pamumuhay. Para sa ilan, isa itong kumpirmasyon ng kanilang matagumpay na negosyo. Para naman sa iba, ito'y nagiging konkretong representasyon ng yaman na pinaghihinalaang may ugnayan sa mga pondong nagmumula sa kaban ng bayan. Ang tensyon ay umabot pa sa mas mataas na antas ng mismong si Senator Jinggoy Estrada. Sa isang mainit na pagdinig sa Senado, ay diretsahang hinamon si Sara Diskaya. Sa harap ng publiko, hiniling niya na pangalanan ni Diskaya kung sino ang kanilang koneksyon sa loob ng Department of Public Works and Highways. Isang hamong hindi basta simpleng tanong, kundi isang direktang pagtutok sa mismong puso ng kontrobersya, ang isyu ng koneksyon, impluensya at posibleng manipulasyon sa sistema ng pag-award ng kontrata. Mula noon lalong dumami ang espekulasyon. Ang ilan ay naniniwalang malalim ang kapit ng pamilya Diskaya sa ilang opisyal sa gobyerno at may mga alyansa silang nagbubukas ng pinto sa pinakamalalaking proyekto ng bansa. May mga nagsasabing masyado nang maganda ang timing ng kanilang tagumpay upang ito'y maging purong bunga lamang ng tiyaga at diskarte. Ngunit may mga nagtatanggol din sa kanila, iginiit na sila'y ginagawang scapegoat at pinupuntirya dahil sa kanilang biglaang pagsikat. Sa pananaw ng mga tagapagtanggol, natural lamang na umangat ang isang masipag, matalino at mapamaraan na negosyante sa isang industriya na may puwang para sa mga bagong leader. Sa kabila ng kaliwat ka ng opinyon at posisyon sa issue, nananatiling matatag ang iisang obserbasyon. Ang mga kontrata ay patuloy na dumadaloy sa kanilang kompanya at ang kanilang kayamanan ay hindi bumabagal sa paglaki. Yang kakwentong Diskaya ay nananatiling bukas sa interpretation, ngunit sa mata ng marami, ito ay kwento ng tagumpay na sinasalubong ng tanong, paano, kailan at sa ilalim ng anong mga kondisyon ito naging posible. Kung susuriin, may dalawang muka ang kwento ng Diskaya. Sa isang banda ay ang nakaka-inspire na pagsisimula ni Sara Diskaya, ang kwento ng isang babaeng umangat mula sa simpleng pamumuhay tungo sa pambihirang tagumpay. Ang kanyang pag-angat ay kadalasang inilalarawan sa mga panayam bilang patunay na kaya ng isang Pilipinong walang malaking kapital o kilalang padrino na makapasok at magtagumpay sa larangan ng negosyo kung may tiyaga at determinasyon. Sa ganitong salaysay siya ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa, isang ehemplo ng modernong kwento ng rags to riches. Ngunit sa kabilang banda, makikita rin sa parehong salaysay ang larawan ng isang sistemang matagal nang kinikilala sa bansa, ang masalimuot na ugnayan ng negosyo at politika. Ayon sa mga ulat mula sa Commission on Audit, COA, at sa Public Procurement Database ng PhilJeps, ang pangalan ng Diskaya Construction ay paulit-ulit na lumilitaw sa listahan ng mga kumpanyang nakakakuha ng pinakamalalaking kontrata ng pamahalaan. Sa mga dokumentong ito, malinaw ang presensya nila sa mga proyektong tumutok sa infrastruktura at flood control, mga proyektong laganap ang tanong kung bakit, sa kabila ng paulit-ulit na paggastos ng bilyon-bilyong piso, nananatiling malulubha ang pagbaha sa maraming bahagi ng bansa. Sa mata ng mga kritiko, ang kanilang pangalan ay naging simbolo ng pagkakahalo ng negosyo at kapangyarihan, kung saan ang tunay na puhunan ay hindi lamang sipag at husay kundi ang pagkakaroon ng tamang koneksyon. Mas lalong lumalalim ang misteryo dahil hindi lamang sa mga kontrata nakikita ang kanilang impluensya kundi pati na rin sa mga nakikitang palatandaan ng kanilang kayamanan. Ang mga ulat ng media
tungkol sa mahigit 40 luxury cars na iniimbestigahan ng Bureau of Customs, pati na ang mga mansyon na naiulat sa iba't ibang pahayagan ay nagsilbing mga konkretong simbolo ng marangyang pamumuhay. Para sa ilan, ito ay patunay ng kanilang tagumpay bilang negosyante. Ngunit para sa iba, ito ay mga imaheng nagbubukas ng tanong. Kung ang mga proyektong ipinagkakaloob ay pondo ng bayan, kaninong pera ba talaga ang nagpapakilos ng lahat ng ito? Kasabay ng mga investigasyon at diskusyon sa Senado, lalong lumalakas ang bulong ng publiko. Sa mga pagdinig, hindi nakaligtas si Sara Diskaya sa matitinding hamon, kabilang na ang tuwirang pagtatanong ni Senator Jinggoy Estrada kung sino ang kanilang koneksyon sa loob ng Department of Public Works and Highways. Ang ganitong klasing pagtutok ay nagpapakita kung gaano kalalim ang usaping nakapalibot sa pamilya. Para sa ilan, ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng normal na kompetisyon sa negosyo. Ngunit sa pananaw ng iba, ito ay malinaw na palatandaan ng isang sistemang matagal nang binabatikos kung saan ang pagkakaibigan at alyansa sa mga nasa kapangyarihan ang nagiging tunay na susi sa pag-angat. Sa huli, nananatiling palaisipan ng lahat. Ang Diskaya ay hindi maikakailang isang kwento ng pag-angat at tagumpay, ngunit ito rin ay kwento ng mga tanong na hanggang ngayon ay nakabitin pa rin sa ere. Habang hindi pa natatapos ang mga investigasyon at habang hindi pa ganap na nalilinawan ang kanilang koneksyon sa mga pinakamakapangyarihang tao sa gobyerno, ang alamat ng Diskaya ay patuloy na sinusubaybayan ng sambayanan. Isang alamat ng hirap na naging kayamanan, ng negosyo na may kasamang politika, at ng kapangyarihang hanggang ngayon ay nananatiling hindi ganap na maipaliwanag. Sa pinakapayak na paliwanag, ang isang pribadong kumpanya na nais makakuha ng proyekto mula sa pamahalaan ay kailangang dumaan sa isang malinaw at mahigpit na proseso ng bidding. Nasa batas ang gabay na ito. Bukas ang kompetisyon, pantay-pantay ang tsansa ng lahat ng kalahok, at ang proyekto ay dapat mapunta sa kumpanyang may pinakamainam na alok para sa bayan. Ang bawat hakbang ay dapat na dokumentado, masusing sinusuri ng mga ahensya at sinusundan ng audit upang matiyak na ang pera ng taumbayan ay ginagamit ng tama. Ito ang prinsipyong nakasaad sa Government Procurement Reform Act, RA 9184, isang batas na nilikha upang ipagtanggol ang interes ng publiko laban sa katiwalian at paboritismo. Ngunit dito pumapasok ang maselang tanong, kung ganon kahigpit ang mga patakaran, bakit tila iisang pangalan na lamang ang paulit-ulit na lumilitaw? Sa kaso ng mga Diskaya, ang kanilang presensya sa halos bawat malalaking proyekto ay nagbibigay ng impresyon na may pinto silang nabubuksan na nananatiling sarado para sa iba. Sila ba ay tunay na ehemplo ng kahusayan at pagiging mapagkakatiwalaang katuwang ng gobyerno? O sila ba ay produkto ng isang sistemang matagal ng sinasabing dinidikta hindi ng kalidad kundi ng koneksyon? Kapag tatanungin kung sila ay lehitimong katuwang ng pamahalaan, ang sagot ay parehong oo at hindi. Oo, dahil wala pang matibay na ebidensya na nagsasabing lumabag sila sa batas at nanalo sila sa mga bidding na itinuturing na formal at lehitimo. Ngunit maaari rin itong maging hindi, dahil ang paulit-ulit na pagkapanalo, kasabay ng mga tanong hinggil sa kanilang koneksyon at pamumuhay na sobra-sobra sa kanilang sinasabing pinagmulan, ay nagpapakita ng larawan ng isang sistemang hindi lubos na patas. Sa puntong ito, ang mga tanong ay nananatiling nakabitin sa ere. Ang Diskaya ba ay tunay na kwento ng sipag at tagumpay? O sila ba ay refleksyon ng isang bansang hindi pa rin makaalpas sa malalim na pagkakahalo ng negosyo at politika? At higit sa lahat, kung ang kanilang kasaysayan ay hindi maipaliwanag ng ganap, paano makasisiguro ang taong bayan na ang perang inilaan para sa kanila ay tunay na nagsisilbi sa bayan? Sa huli, ang kwento ng Diskaya ay hindi lamang kwento ng isang pamilya. Isa itong kwento ng sistemang humuhubog sa ating bansa, isang sistemang maaaring magbigay inspirasyon, ngunit maaari ring magdulot ng pagkadismaya. Kaya't nararapat lamang na patuloy itong bantayan, siyasatin at tanungin. Dahil kung ang kwento ng Diskaya ay hindi lubos na malinaw, baka ito rin ay kwento ng ating sariling bayan na kailangang liwanagan. At ikaw, bilang mamamayan,
Handa ka bang tanggapin ang kwento bilang inspirasyon o hihilingin mo ang katotohanan sa likod ng alamat?